Isang pinagpalang araw pong muli ang aking pagbati sa inyo mga kapatid at ngayon po ay tatalakay naman natin yung masusing sangkap ng pananampalataya. No po, i-compare po natin o ah, pagpaparisin po natin kung magkasalungat ba ang sinasabi sa aklat ng Epeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9 at saka po yung sinasabi sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, talatang 20, ano po, o at saka sa talatang 17, ano po. Sa aklat po kasi ng Epeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9, may ganito pong nasusulat, ano po. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ngayon dito po sinasabi, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ano po? Samantalang sinasabi naman po sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, talatang 17, gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. At sa talatang 20 po ay nasusulat, datapat ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Ngayon, paano po natin uunawain ng mga bagay na ito? Ano po? Hindi naman po maaring magsalungatan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon, dito po sa aklat ng Epeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9, ano po, ipinapakita dito na hindi sa pamamagitan nating mga sariling gawa ay tataglayin natin ang pananampalataya sapagkat maging ang pananampalataya po ay kaloob ng Diyos. Ano po? Ito po ay biyaya na mula sa Diyos. Ano po? At upang matamo natin yung kaligtasan, kinakailangan pong maipahayag natin yung tunay na pananampalataya. At dito po sa aklat ng Epeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9, ay narito po yung kabuuang sangkap ng pananampalataya. Ano po? Narito po yung paniniwala, yung pagsunod, yung pagtitiwala at pag-asa upang maglingkod at sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesus Kristo. Samantala, sa aklat naman po ng Santiago ay malalaman natin na yung pananampalataya ay hindi po sapat na sinasalita lamang. Ano po, kinakailangan may nagpapatunay at yun po yung kailangan kakitaan siya ng kumpletong sangkap ng pananampalataya. No po, hindi lamang yung naniniwala ka sa Diyos, kundi na ipapakita po yung ebidensya o pagpapatunan na ikaw ay sumusunod, ikaw po ay nagtitiwala, umaasa, naglilingkod at sumasamba sa Diyos lamang sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa banal na Espiritu. Ngayon, talakayin po natin, ano po, kasi sinasabi din po sa aklat ng Mateo, ano po, na nang sabihin po ng Panginoon, o kayong kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo nag-aalinlangan? Ano po? So dito po, sa mga panahon pong yun, ano po, ay naroon naman yung pagsunod ng mga alagad at naniniwala sila na si Jesus ang Rabi. Pero dahil sa kawalan nga po ng pagtitiwala at pag-asa sa Panginoon, ay meron po silang kaunting sangkap ng pananampalataya pero hindi pa po ito nagiging matuwid o ganap. Ano po. So, kinakailangan po na ang pananampalataya ay kakitaan ng pagpapatunay o ebidensya. Ano? Yung pong buong sangkap ng pananampalataya, ano po, ay kinakailangang mahayag. Ano po. So, talakayin po natin, ano po. Kasi sinasabi po sa aklat ng Santiago, ano po, na at ayon nga po sa aklat ng Santiago, Kabanata 2, talatang 11 hanggang 20, ano po. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang demonyo man ay sumasampalataya at nagsisipanginig. Datapat ibig mo bagang malaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Ano po? So talakayin po natin yung sinasabi dito. Kumbaga si Satanas po o yung mga yung demonyo na meron daw pong pananampalataya, no po. Pero kung atin pong pagbubulayan,
tama po na may pananampalataya si Satanas o ang mga demonyo, no po, kasi sila ay naniniwala sa Diyos, ano po, at hindi po natin pwedeng sabing hindi yun sangkap ng pananampalataya. Pero dahil nga po si Satanas ang nagpasimula ng pagsuway, ano po, hindi po siya sumusunod. At yun po ay wala sa sangkap ng kanyang pananampalataya. At naghihimagsik siya dahil ang pagtitiwala po niya ay sa kanyang lisyang karunungan at ang pag-asa niya ay sa kapangyarihan sa pagkatahan ng kasamaan. Kahit bagamat may iisang sangkap ng pananampalataya si Satanas at ang mga demonyo, ay wala po silang kaugnayan sa Diyos at maituturing na ang kanilang pananampalataya ay hidwa. Ano po? Yun po yung tinatawag na hidwang pananampalataya. Ano po? Ngayon, yung mga nakikinig naman po ng salita ng Diyos, ano po, sa atin po ng mga tao, ano po, ayon po kasi sa aklat ng Roma, Kabanata 10, talatang 17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoong Hesukristo. So, dito po ating maunawaan na yung tunay na pananampalataya, ang pasimula ay yung paniniwala na sumasangka po, ano po, dun sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ano po. At kinakailangan po na ang paniniwalang ito ay maipahayag ang pagpapatunay. Kasi hindi naman po sapat na ikaw ay naniniwala sa Diyos, ano po, tulad po ni Satanas naniniwala sa Diyos, subalit wala namang kaugnayan sa Diyos. Gayon din po yung ibang mga relihiyon, ano po, na naniniwala sa Diyos, subalit hindi naman talaga Diyos ang kanilang sinusunod. Ngayon, yung pong pagsunod na paimbabaw naman, ano po, bagamat naniniwala, subalit sumusunod na paimbabaw, may kasaysayan po sa aklat ng mga gawa, Kabanata 8, patungkol kay Simong Manggagaway, ano po, na matapos niyang makinig sa pangangaral ni Apostol Felipe, ay sumunod siya at nagpabautismo o naniwala siya sa mabuting balita at nagpabautismo, tanda ng kanyang pagsunod. Pero nang makita po niya na sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ay tumatanggap ng banal na espiritu ang mga mananampalataya, ay inalok po niya ng salapi, ano po, ang mga alagad at sinabing, bigyan niyo naman ako ng ganyang kapangyarihan upang sinumang patungan ko ng aking kamay ay tumanggap din ng banal na espiritu. Pero yung pong hangarin sa kanyang puso't kalooban ay hindi tunay na nagpahayag ng pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Ano po, kasi yung salapi po na binabanggit dito ay yung lisyang karunungan at kapangyarihan sa pagkatahan ng kasamaan. Ano po. So, bagamat si Simong Manggagaway ay naniniwala sa salita ng Diyos at sumunod ng paimbabaw, dahil dun po sa pagtataglay ng masamang hangarin ay napanatili po siya sa kawalang kaugnayan ng Diyos sapagkat nagpahayag siya ng hidwang pananampalataya, no po. Gayun din po si Judas Iscariote, no po, sa aklat po ng mga gawa, Kabanata 1. Matuunawaan po natin na siya ay ibinilang sa mga alagad, ano po, at siya ay sumusunod sa Panginoon, ano po, naniniwala siya bago nga po siya magbigti ay sinabi niya na ipagkanuluko ang banal na Diyos, ano po, naniniwala siya na si Jesus ang Kristo ng Diyos. Subalit dahil dun sa pag-ibig niya sa 30 pirasong pilak na sinisimbolo sa kayamanan ng makasalanang sanglibutan, ay nawalan po ng kabuluhan yung kanyang paniniwala at yung kanyang paimbabaw na pagsunod, dahil ang kanyang pagtitiwala ay sa paglilingkod sa masama at sa kapangyarihan ng sanglibutan, ano po. So ito po ay bilang babala rin naman sa atin na kinakailangang tiyakin natin ang ating pananampalataya ay tunay, ano po, at genuine, ano po, kasi sa aklat po ng Hebrew chapter 11, ano po, ipinakita doon ni Abraham ang halimbawa ng matuwid na pananampalataya, na hindi lamang po siya naniwala sa salita ng Diyos, sumunod po siya sa paghahandog niya kay Isaac, at umaasa siya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako na siya ang magiging ama ng maraming mga bansa, at nagtitiwala siya na kayang buhayin ng Diyos si Isaac mula sa mga patay, ano po. So nandun po yung kumpletong sangkap ng pananampalataya ni Abraham, kaya po siya ay tinawag na matuwid, ano po, o nagtaglay siya ng matuwid na pananampalataya. At napakahalaga po na maunawaan natin na ang ating Panginoong Hesukristo ang tunay na batayan ng sakdal naman na pananampalataya, no po, kung saan ito po yung nararapat na mahayag po mula sa ating mga puso bilang mga tunay na mananampalatayang Kristiyano,
po, na hindi lamang po tayo naniniwala sa Diyos, kundi naroon ang pagpapatunay ng ating pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanyang mga salita at sa kapangyarihan ng paggawa ng banal na Espiritu, sapagkat tayo ay may buhay na pag-asa na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa atin habang tayo po ay naglilingkod at sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagpupuspos ng banal na Espiritu. No po. Kaya nga po, nawa pagpalain po ng Diyos ang mga katotohanan ito at makatulong po nawa sa pag-unawa sa katotohanan ng salita ng Diyos na natala sa mga banal na kasulatan, sapagkat dito po ay magiging dahilan upang maitaas po natin ang antas ng ating diwang kamalayan kung paano natin bibigyang kahulugan ng mga katotohanang natala sa mga banal na kasulatan. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, kung kayo ay may pananampalatayang kasinlaki ng butil ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito na mapalipat sa dagat. Ano po? So yung pong, kung mayroon po tayong maipapakitang ebidensya ng ating pananampalataya, ay magagawa po nating papagtagumpayan ang sanglibutan at tayo nga po ay magkakaroon ng katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, sapagkat ang mga sangkap ng pananampalatayang ito, ang paniniwala, ang pagsunod, ang pagtitiwala at pag-asa, ay nararapat nating gamitin sa tapat na paglilingkod at pagsamba sa Diyos po lamang. Pagpalain po nawa ng Diyos ang kanyang mga salita at makatulong po nawa ito sa lahat ng mga tunay na mananampalatayang Kristiyano. Sa Diyos po ang papuri sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.